Guys! Kumusta kayong lahat? Mga sis, kumusta? Hindi na nakapagkulay sa buhok ko. Hayaan mo na natin yung buhok. Kasi kasuhin natin yung hindi ko alam, first month of the year 2025. Unang words, hiwalayan. Kasi guys, matagal na kami nag-aano ni Elias, matagal na kaming hindi okay. So, nakikisama lang hanggang sa mahaba ang mahaba ang tali. Talagang hinahabaan ng tali. Ang haba-haba ng tali, talagang pasensya. Talaga no, kahit anong ano mo, aabot ka talaga dun sa ano. Sa haba-haba ng prosesyon, lalabas talaga ang tunay na color ng tao. Lalabas talaga ang tunay na ugali ng tao. Sa point ng buhay ko ngayon is kung may pera lang, bukas ano na, aalis na. Kaso parang mga 1 taon mo pa sigurong pag-iipunan para makauwi ka. Mahaba pang panahon. Parang nawawalan ako ng pag-asa sa buhay. Wala kaming pinag-awayan na iba, wala kaming ano lang, yung bang bagay na pagdating sa gabi, yun lang talaga ang ano namin, pinag-aawayan. Kasi andyan yung katatapos mo lang kagabi, tapos bukas naman gusto naman maganon. Wala naman sigurong life na ganon palagi na lang ang gagawin. Sa bagay, kung wala kang iniisip na iba, ganyan lang. Hindi ko maano yung mga tao na kung bakit may ganon. Ganon na lang lagi ang iniisip. Palagi. Yung ikabubuhay sa pamilya, hindi iniisip. Pero yung ganon, laging iniisip. Ewan ko kung bakit may taong ganon kahit may anak, may pamilya na. Sa point ng buhay namin ngayon bilang mag-asawa, nandyan yung walang kibuan. Matagal lang ganyan. Nandyan lang sa pag-a-adjust talaga. Ako mahaba talaga yung pasensya ko. Kung kaya pa, habaan. Kaso ngayon parang sumusobra, parang ano na. Puno ka na. Ganun. Pati siya, pumuputok na rin siya, yung pasensya na. Yung pasensya na, hindi na rin nakaya. Nasabi na niya din sa akin na mas mabuti pa yung unang asawa. Inaalagaan ako, mabait sa akin. 'Di ba? Sabihan ka ng ganun. Ako, I take it easy na lang. Hindi ko masyadong dinidibdib.
Kasi kung ibang tao ganito, ganyan, malaking away. Totoo lang, malaking away. Ako tumahimik lang ako. Sabi ko sa isip ko, kaya pala ha. Yes, of course, sa unang asawa, mahal na mahal ka, hindi ka inutusan magtrabaho sa bahay. Hindi ka pinaglaba, hindi ka pinaghugas ng plato. Ang paghuhugas naman, minsan lang naman kasi nandito naman ako sa bahay. Yun ba yung nagtutulungan ka lang? Yung may trabaho ka, tapos syempre nakaupo ka, alangan naman. Yun na ibig niyang sabihin, mahal na mahal daw siya ng una niyang asawa. Inalagaan siya ng husto, inasikaso siya. Syempre, wala silang anak. Kami, mayroon kaming anak. Anak namin, siniserve ba namin yan ng pagkain kasi maliliit pa. Yun Yun lang. Yun lang masakit kasi bawal ka umiyak, bawal mo ipakita na nanghina ka kasi pag ganun, wala. Kailangan mo talaga maging matapang. Lakasan mo lang sa dibdib. Lang talaga, pagalingan ng pagtatago ng problema. Wala. Ganun lang. Hanggang dito na lang siguro. Almost 20 years na pagsasama dito. Mas maganda sa Pilipinas kaysa dito sa lugar nila na umaasa. Andyan yung pamilya niya, andyan yung kapag mag-aaway, wala kang voice, wala kang boses kasi andyan yung pamilya. Ang haba ng ang haba ng pasensya ko sa lahat ng bagay. Nahumantong din sa ganitong paraan. Pag hindi na kaya, huwag ipilit ang sarili. Sabi ko sa kanya, pag hindi na kaya, huwag mo ipilit yung sarili mo. Bumalik ka, tawagin mo, nandyan lang naman. Pwede ka maglakad, pwede ka pumunta sa kanya. Ako ayoko na, pagod na ako. For how many years? Ako ang nag-provide sa pamilya natin, pero yung you did not, hindi mo pinapahalagahan, you did not see how anong pang tawag nito sa English? Hindi niya nakikita ang paghihirap ko sa pamilya. Mahirap mag-explain, mahirap Darating siguro ang tamang panahon na doon ko sasabihin ang lahat ng mga bagay. Doon siguro. Siguro pag makauwi na ako, hindi mo na ngayon. Maraming mga i-keep in touch ko lang muna kasi pag sasabihin ko, masyadong masakit para sa akin. Lalabas talaga ang totoong ugali, tunay na kulay, no? Yan lang. Sasabihan ka na, mas maganda pa yung una kong asawa. Mabait. Mabait sa akin yun. Ako, salbahe ako. Talaga. Kasi, alam nyo, nag-uutos ako eh. Hindi naman pwede yung ako nang nagtrabaho, ikaw nakaupo ka lang dyan. Yan ang ayaw niya. Yun ba yung kakain siya, pati tubig nandyan sa lamesa? Sabihin ko sa kanya, may kamay ka naman. Lapitan mo, kumuha ka Kalahating di pa lang, nandyan lang yung tubig. Grabe ka naman. Naghuhugas ako ng plato, utos ka pa. Ganyan yung namimiss niya sa asawa niya na mahal siya, mabait sa kanya. Ako, ginawa ko yan, pero may hangganan eh. Imbis na tayo mga asawa Pilipina, babae ang mga alagaan.
Hindi naman lahat. May mga Pakistani na nag-alaga sa asawa nila. Mahal na mahal sila. Baliktad kasi yung sa amin eh. Ako yung nag-alaga ng lalaki. Yung ibang Pakistani naman, sila yung nag-alaga ng asawa na never pahawakin ng mga ganito, ganyan. Maraming cases sa messenger ko na ganyan ang problema. Ganyan ang sitwasyon. Sa amin kasi, mali. Baliktad. So ngayon, lumabas na yung tunay na kulay na talagang siguro pagod na siya sa akin. Pagod na siya sa pagsasabi niya na mabuti pa yung unang asawa niya. Mabait sa kanya, inalagaan siya ng husto. Ako rin, kung pagod siya, much more ako, diba? Mas pagod na ako. Kasi una, nakikisama ka dito, joint family ka, isang lang kayo, bahay, kwarto-kwarto lang. Kapag may away, you never voice out yung yung boses mo. You cannot loud your voice kasi nga, makaristorbo ka sa pamilya, ganyan. Bakit kayong away? Gito, ganyan. Pamilya sila eh. Ako wala akong dito. Kaya it's better na siguro. Tama na yung plastikan. Tama na yung siguro. Bumalik na siya sa dati. Kasi pagod na siya, alam ko. Pagod na siya sa buhay ko. Andyan yung minsan magmamasa siya ng harina. Kasi minsan may ginagawa ako. Basta pagod na siya sa buhay ko. Doon siya sa na-miss niya yung buhay niyang unang asawa na uupo lang siya pati tubig. Iabot pa siya bunganga niya. Yan ang hindi ko kayang gawin. Yan ang never kong gawin sa partner kung sino man maging partner ko. Bakit may kamay tayo? Binigyan niya tayo ng kamay ng itaas para magtrabaho, di ba? Para kumilos. Siguro it's time to, it's time to think, it's time to end the mga bagay-bagay na it's time to stop everything. Para makamove on. Sabi ko sa kanya, balikan mo. Wala akong pakialam. Andyan lang naman sa baba eh. Ngayon, wala na yung nanay mo. Ako naman, part naman siguro nga mag-uwi ako para yung nanay ko naman maalagaan ko. Time will come, time will tell talaga. Kasi ngayon, tumatanda siya na matalak talaga siya. Ako tahimik lang. Matanda siya na kunting maapakan mo lang yung chinilas, andyan na yung ang laki na ng bunganga. Andyan yung basta napakaliit na bagay, pinapalaki. Ako, ayoko nang maingay. Higit sa lahat kung ano yung tahimik lang. Basta sa feeling ko ngayon, mag-iipon ako ng pamasahe. Maybe God answer my prayer for the second time around. Hindi naman siguro ako naging masamang babae, masamang ina sa mga anak ko. Siguro this is it. This is the time to end everything.
Nandito lang ako ngayon sa ginagawa ko yung trabaho ko sa anak ko habang nag-aaral sila. Grabe. This is the right time siguro. Sa lahat ng pagsubok sa buhay, sa lahat ng nangyayari, may rason siguro. Kaya nangyayari ang mga bagay na bagay. Ang mga bagay-bagay, God is watching, God is listening. Bye guys, mag-isip muna ako ng how many months malay aabuti ng taon para makabuo ng pamasahe. Kasi mahal na pamasahe dito sa isang tao lang, 300 plus sa pera nila. Rupees. 300 divide 5, yun sa peso. Dito malalaman pag uwi namin kung sino ang sasama sa akin. This is it guys. See you in the other video. See you next videos. Parang nawala ako ng gana sa lahat ng bagay. Napansin nyo parang hindi na everyday yung video ko. May isang araw na lagpas, pero napaka-stress ko noon. Napakalaki ng worried ko. Kung hindi ako magbibideo, saan naman ako kukuha? Kaya, this is it. Next video naman tayo. Bye guys. Salamat. Salamat sa inyong lahat.